Ano ang totoong rason sa biglaang pagretiro ni Malcolm Brogdon? Westbrook low risk, high reward sa Kings. At Quinten Post napapansin na mas naging delikado si Curry ngayon paparating na season. Si Malcolm Brogdon, nakilala bilang isa sa mga pinakamatalinong manlalaro sa NBA, ay nagulat ang buong basketball world nang bigla niyang i-anunsyo ang kanyang pagre-retiro ilang sandali matapos lamang niyang pumirma ng kontrata sa New York Knicks. Maraming tagahanga ang nagtaka at nagtanong, bakit sa lahat ng oras ngayon pa siya nagdesisyong tumigil? Sa totoo lang, may malalim at makataong dahilan sa likod ng kanyang desisyong ito. Ayon kay Brogdon, dumating na siya sa puntong napagtanto niyang ang kanyang katawan ay hindi na kayang sumabay sa pisikal na demand ng professional basketball. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit siyang nakaranas ng mga injury mula sa hamstring issues, knee problems, hanggang sa iba't ibang minor injuries na nagdulot ng patuloy na pananakit at limitasyon sa kanyang performance. Bagaman kilala si Brogdon sa kanyang sipag at pagiging profesional, inamin niyang ang bawat laro, ensayo at biyahe ay nagsimula ng magdulot ng labis na pagod hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa isip. Dagdag pa rito, sinabi niya na gusto niyang magretiro habang siya pa ang may kontrol sa kanyang kapalaran, hindi dahil sa pilit na pinatigil ng kanyang katawan o ng mga pangyayari. Gusto niyang iwan ang laro sa paraang marangal habang kaya pa niyang tumakbo, maglaro at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang atleta. Sa isang bahagi ng kanyang pahayag, sinabi ni Brogdon na mahal pa rin niya ang basketball, ngunit naramdaman niyang panahon na upang ibaling ang kanyang oras at lakas sa ibang aspeto ng kanyang buhay, lalo na sa kanyang pamilya at mga proyektong makakatulong sa komunidad. Si Malcolm Brogdon ay kilala rin bilang isang taong may mataas na antas ng edukasyon at malasakit sa lipunan. Bago pa siya maging NBA Rookie of the Year noong 2017, isa na siyang aktibong tagapagsalita sa mga isyong panlipunan tulad ng edukasyon, equality at community development. Kaya nang sabihin niyang gusto niyang magbigay ng mas maraming oras sa mga bagay na makabuluhan sa labas ng basketball, marami ang nakakita rito bilang pagpapatuloy lamang ng kanyang misyon na maglingkod sa iba. Sa huli, sinabi niya sa kanyang mensahe, "Basketball gave me everything: discipline, opportunity, and family. But now, it's time to give myself peace." At iyon marahil ang pinakabuod ng lahat, ang hangarin ng isang taong binigay na ang lahat sa laro, ngunit piniling pumili ng kapayapaan kaysa patuloy na pagdurusa. Anong masasabi nyo kay Brogdon, mga kaibigan? Habang sa kabilang balita naman, ang balitang paglagda ni Russell Westbrook sa Sacramento Kings para sa 2025-26 NBA season ay isa sa pinaka-nakakagulat ngunit kapanapanabik na pangyayari sa off-season. Si Westbrook, isang veteranong guard na kilala sa kanyang matinding enerhiya, agresibong pag-atake sa rim at kakayahang gumawa ng triple-doubles, ay may dala pa ring malaking karanasan at leadership sa kahit anong koponan. Sa paglipas ng kanyang karera, naging MVP siya, multiple-time All-Star at isa sa pinakamatinding competitor sa liga. Ngunit habang papalapit siya sa huling bahagi ng kanyang karera, marami ang nag-aakala na bumagal na ang kanyang laro at hindi na siya gaanong epektibo sa modernong sistema. Kaya naman, ang paglipat niya sa Sacramento ay tinitingnan ng marami bilang isang huling pagkakataon upang patunayan na kaya pa niyang makagawa ng malaking ambag. Para sa Sacramento Kings, ang hakbang na ito ay may matinding lohika. Sa nakaraang season, nakita ng lahat na kahit malakas ang core ni Domantas Sabonis at DeMar DeRozan at Zach LaVine, may kakulangan pa rin sila sa playmaking at veteran presence mula sa bench. Si Westbrook, kahit hindi na kasing bilis ng dati, ay maituturing pa ring maestro sa court na kayang mag-orchestrate ng opensa at magbigay ng spark kapag nangangailangan ng enerhiya ang koponan. Bukod dito, isa siyang vocal leader, isang bagay na malaking tulong sa mga batang manlalaro ng Kings. Ang management ng Sacramento ay matagal nang naghahanap ng karanasan sa backcourt at kung totoo ngang one-year deal ang pinirmahan ni Westbrook, ito ay magiging low-risk, high-reward move para sa kanila. Sa kasalukuyang roster ng Sacramento Kings para sa 2025-26 season, nariyan pa rin ang mga pangunahing puwersa ng koponan, Domantas Sabonis bilang all-around big man na maaasahan sa rebounds at assists, at Keegan Murray, ang batang forward na patuloy na nagpapakita ng potensyal.
Sa guard rotation, bukod kay Westbrook, mayroon din silang Dennis Schroeder, isang solidong playmaker, at Malik Monk na nagbibigay ng instant offense mula sa bench. Mayroon ding mga role players gaya ni Dario Saric at Drew Eubanks na nagbibigay ng depth sa frontcourt. Ang bagong head coach na si Doug Christie ay may malaking papel sa pagbuo ng chemistry ng mga manlalarong ito, lalo na't pagsasamahin niya ang mga veterano at batang talento sa iisang sistema. Anong masasabi nyo ngayon sa Sacramento, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, isa sa mga pinakakapanpanabik na batang manlalaro ng Golden State Warriors ngayong 2025-26 NBA season ay si Quinten Post, ang 7-footer na nagpapakita ng pambihirang kakayahan bilang floor stretching center. Sa kanyang rookie season, agad siyang nakilala bilang isang maaasahang shooter. Nagtala siya ng 40.8% shooting mula sa 3-point range habang nag-average ng 8.1 points per game, isang impresibong performance para sa unang taon sa liga. Sa panahong iyon, unti-unti niyang pinatunayan na kaya niyang maging mahalagang bahagi ng rotation ng Warriors, isang modernong big man na hindi lang depensa kundi marunong ding bumitaw mula sa labas. Sa preseason ngayong taon, muling pinatunayan ni Post ang kanyang shooting touch, partikular sa laro kontra Portland Trail Blazers, kung saan nagtala siya ng 16 points at 3 3-pointers. Gayunman, ayon sa kanya, ang malaking dahilan ng kanyang tagumpay ay ang presensya ng Stephen Curry sa loob ng court. Ang nakita nyo lang ngayon ay epekto ng pagkakaroon ni Steph Curry sa court, ani Post sa isang panayam. Ginagawang mas madali ni Steph ang lahat para sa amin sa opensa. At sa depensa, sa tingin ko mas maganda rin ang ginawa namin kumpara noong una naming laban sa kanila. Ang naturang laro rin ay nagmarka ng pagbabalik ni Curry matapos niyang hindi makalaro sa naunang laban kontra Los Angeles Lakers. Sa kanyang pagbabalik, nagpakitang gilas si Curry sa pamamagitan ng 28 points na tumulong upang makuha ng Warriors ang panalo sa score na 118-111 laban sa Blazers. Pinuri rin ni Post ang liderato ng kanilang superstar. Sa tingin ko, malaking pahayag itong laro ni Steph. Hindi siya nakalaro noong nakaraan pero bumalik siya na may misyon. May sinabi siya bago magsimula ang laro, maganda ang mensahe niya. Ang kanyang leadership at tono sa opensa, malaking bagay talaga. Siya ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngunit habang patuloy na lumalago ang kumpiyansa ni Post sa opensa, aminado siyang kailangan pa niyang paghusayin ang kanyang depensa at rebounding. Sa laban kontra Portland, nagtala lamang siya ng 2 defensive rebounds, isang bilang na hindi sapat para sa isang center. Nakontrol namin ng mas maayos ang pace pero masyado pa rin kaming maraming turnovers. Sa defensive glass, hindi ko alam ang kabuuang rebounding numbers pero para sa akin, gusto kong mag-focus sa pagiging mas mahusay na rebounder, ani ni Post. Ito ang bahagi ng kanyang laro na madalas punahin ng mga tagahanga at eksperto noong nakaraang season, ang kakulangan sa pisikalidad sa ilalim ng ring. Gayunpaman, ang magandang balita para kay Post ay may pagkakataon siyang matuto sa isa sa mga pinakarespeto at karanasang veterano sa parehong posisyon, si Al Horford, na ngayong bahagi na rin ng Warriors roster. Pareho silang stretch bigs na may matalinong opensa at disiplina sa sistema, kaya inaasahang makikinabang si Post sa mentorship ng former All-Star. Kung magpapatuloy ang pagbuti ng kanyang rebounding at depensa, malaki ang posibilidad na mapanatili ni Quinten Post ang kanyang mahalagang papel sa rotation ng Warriors. Sa ilalim ng pamumuno ni Curry at sa gabay ng mga veteranong tulad ni Horford at Draymond Green, may pagkakataon siyang maging isa sa mga susunod na piraso ng bagong henerasyon ng Golden State, isang koponang patuloy na hinahanap ang balanse ng karanasan at kabataan. Sa ngayon, malinaw na ang potensyal ni Post ay higit pa sa pagiging simpleng role player. Maaari siyang maging mahalagang sandigan sa kinabukasan ng Warriors, lalo na kung maiaangat niya ang kanyang depensa sa antas na kapantay ng kanyang natatanging opensa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.